Pagpasan ng balik at kayo sa buwan. Tatlo hanggang magdala. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin, kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pumunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Biro ka naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin. Ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit, hindi niyo tinatanggap ang aming totoo. Kung hindi niyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Buting balita ng ating Panginoon. Animators. Ay,
was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ako po ang inyong komedyante ngayon. Ayan. Kumustahin po natin mga katabi natin. Ayan. Hello, inhale, exhale. Harap sa katabi, inhale, exhale. Ayan. Ito po, it's my privilege to introduce Brother Angelus Maria Francisco, dedicated diocesan hermit of the Diocese of Cubao. Yung mga entity. Brother Angelus brings a rich blend of academic and spiritual experience, holding a Bachelor of Arts in Industrial Psychology with a focus on guidance and counseling from Philippine Women's University in Manila. His professional journey includes serving as a junior campus minister and as an instructor in the Religion Department of General Psychology and an STP of the same institution. As a pilgrim hermit, Brother Angelus is engaged in a distinctive ministry that involves leading retreats, offering spiritual recollections, and providing psycho-spiritual counseling. His work in contemplative prayer, Christian meditation, and spiritual direction serves both lay individuals and clergy. Brother Angelus is deeply committed to several causes, including environmental stewardship, mental health advocacy, and youth empowerment. He also provides life coaching, helping individuals navigate their personal and spiritual paths. His primary mission is intercessory prayer, reflecting his dedication to a life of surrendering love and profound kindness. We are honored to welcome Brother Angelus Maria Francisco, whose presence and mission inspire and uplift our community. Yes, welcome po ulit, Brother Angelus. Anyway, my name is Brother Angelus. Tingin lang po ako ng isang upuan kasi matangkad ako, masakit po lalo yung aking lumbar. Thank you. Ako po ay hermit. Alam niyo po ba yung hermit? Ha? Oo, kasi sa Philippines, ang alam nilang pari. Okay? Pag nakaapito ang isang lalaki, tatanungin niyo sila, are you a priest? Are you a brother? Hindi po lahat ng nakaapito o nakasutana pari. May mga seminarista na magiging pari, kaya brother. Meron naman, nakatulad ni St. Francis of Assisi, brother. Si St. Martin de Porres is not a priest, brother. And even yung pinakasikat sa exorcism, si Saint Benedict yung nasa medal, hindi rin pari. Brother. Okay? Si brother ay brother, consecrated brother, isa po yan sa tawag din ng Panginoon, kaya mga kalalakihan dito, hindi lang pagpapari. Okay? Meron po tayong tinatawag na other forms of consecrated life. Okay? Lahat yan ay banal. No one is greater than the others. Sasabihin natin, ay, mas banal lang yung mga nakaapito o yung mga pari. Ay, mas lesser sila sister kasi hindi naman sila pwede mag-isa. No. Or mas lesser yung lay. In fact, sa ngayon, yung mga nakakanonize na saints, hindi mga nakasuot ng abito. Sige, isang baka na naka-rubber shoes, naka-jeans. Carlo Acutis is a lay person, a teenager who goes even, perhaps he goes also to disco, dance, loves to have computer
But yung computer ni Carlo, ang utis is a for the Lord. No, si Brother I. Hermic, mas lalo pa kayo maguguluhan. Pag sa pagtawag ng kabanalan sa consecrated life, may dalawa pa rin yun. Active o contemplative. Pag sinabing active, ito yung mga madre o mga brothers na nakikita nyo sa mga aktibong misyon. Ito yung mga nasa bundok, may mga eskwelahan, may mga missionary, no? Katulad ng Siberian missionary, yung Componi missionary yung dito, no? Pag sinabi naman contemplative, ito yung mga mongha sa Santa Clara, Pink Sisters, Carmelite, o yung mga Benedictine monks, or yung Trappist sa, hindi ko taga-ito dito, taga-Gimaras. So yun yung mga contemplative, walang ibang ginagawa kundi magdasal at mag-offer ng sacrifices para sa buong mundo. Pero sa contemplative, meron pang isa na hindi kilala yung bukasyon namin. Kaya tawag sa akin pag naglalakad ako, Father. Hindi ako Father. Meron tinatawag na solitary way of life. Ito yung mga desert fathers, desert mothers. In fact, even that before Jesus came, meron na tinatawag na mga Essenes. These are people who went to the mountain waiting for the Messiah. And one of the prophet in the Holy Bible, kanina kita ko nag-aano kayo sa Bible na no? I think this is a charismatic group, no? So you're really well-versed in the Bible. Singing prophet na Hermit, na ang pagkain lang niya is, hindi ko kilala. Kilala niya siya actually, pero hindi ko lang siya alam na Hermit. Pagkain niya ay pulot at saka dinadalan siya ng uwa. Sabi nila, malas ang uwa, hindi ko totoo yun. Yung sa statwa ni St. Benedict, di ba makita niyo ibon na itim? Pramena yun o uwa, yun yung nagdadala sa kanila ng pagkain. Sino itong propeta na ito na dinadala siya ng tinapay? Okay. Hermit siya. Oo, sa ilang din siya na lugar. Pero mas nauna pa kay John the Baptist. Old Testament. Starts with, may premyo, yung mga kaano, bibigyan ko ng magandang rosary. Meron, narinig ko na. Ha? Elijah. Si Elijah. Si Ate Gina nakatuwa. Si Elijah, Prophet Elijah, he went to the mountain and waited for the coming of the Messiah. Marami po sa amin nasa mundo. Ako po 2 years po ako. Bago po ako napunta sa Diocese of Cubao, 2 years po ako sa taas ng mundo sa iba Zambales. NPA invested yung Zambales during those time. Meron sa amin mga nakatira sa Cueva. Sa Italy, sa Palermo, meron isang ermitanyang madre doon na ang kanyang saplot ay yung siyang original Rapunzel. Mahaba ang kanyang buhok. Bumalon na sa kanyang katawan. Hindi siya lumalabas ng kuweba. Nagdarasal. Kaya niyo yun? Okay, so that is also a pagtawag ng Diyos. Kaya po kung nag-iisa po tayo, hindi po dapat kayo malungkot. Si Brad, ito po yung pinakamahirap na bukasyon kasi ang witness namin po sa church is a solitary one. Hindi po kami nakatira sa kumbento. Lagi ako inaano, tira ka na lang sa parish, brother, para hindi ka namamalimos. Namamalimos si brother, hindi rin ng pagkain ko everyday. No income, no TV. I have my cellphone just to communicate with them sa diocese at sa parents. Actually, yung daddy ko umuwi ngayon. Kauwi lang ng daddy ko, 5 years ko pong hindi nakita. Kanina tumatawag na sa akin ng kapatid ko at daddy ko. Can we invite you for a dinner? Parang napalunok ako ng gano'n. Sorry, Dad. I cannot. Because I have a mission to fulfill, to talk dito sa room. You know, when you love, you sacrifice. The one who truly loves, sacrifice. And that is what our Lord Jesus Christ had done for all of us. The proof of love
Marami po dito parents. The proof of the love of the parents is the sacrifice for their children. Kaya kanina nung sabi ng daddy ko, ayaw ko na yata ako makita anak. Sabi ko, daddy, hindi naman sa gano'n. Pasensya na po kayo, matagal na po ito nakabuka. No? Imagine, I have to break the heart of my dad. I have to break the heart of my siblings just to be here na hindi ko kaano-ano. Kasi this is part of my body. Ganun din po sa inyo, no? Pagka tinatawag kayo sa paglilingkod, buhay paglilingkod. Ang ganda ng prayer nyo kanina, tinitingnan ko kayo, sumasabay ako sa prayer nyo, no? Alam niyo po ba yung pagtaas ng kamay? Saan niyo po nakuha yung pagtaas ng kamay? Hindi si Brother Mike Pilate ang nagpauso niyan. O kung sinong charismatic group. It was the Desert Fathers. St. Anthony of Egypt, St. Paul, the first hermit, pag nagdadasal sila sa desierto, tsaka si St. John the Baptist is a hermit, kaya ang kanyang damit niya is yung ano ng hayop, di ba? Yung ano ng bear. So nakataas sila ng kamay. Kasi surrendering lang. Walang kwenta yung surrendering kung walang lang. How far can you surrender? It's like the offering of Abraham, no? Si Abraham, no? To Isaac. When he offered his only son to our dear Lord, and when he is about to strike the son, the angel appeared to him. There are many forms of gifts. Charism. Ako natutuwa ako. Yung iba ayaw sa charismatic. Ako tuwan-tuwa. If not from the charismatic group, if not from Mike Bilarde in the Philippines, if not from the feast, and ligaya ng Panginoon at marami pa sa Santo Niño, belong to Santo Niño, if not from them, maraming naging fundamentalists. Maraming napunta sa kabilang puwersa. Thanks to the renewal groups, thanks to Vatican II, that the Church has opened its windows to other forms of prayer on how we can go to God. For you, it is by singing a beautiful song for the Lord. For us, hermit, it is on silence, prayer, contemplation. For others, it could be their work. Kahapon, 2 days ago, nandun ako sa final ni St. Charles de Foucault, yung mga Madre Little Sisters of the Poor. So, alam niyo yung mga madre ito kung anong witness sila sa church. Namamasukan sila sa factory. Namamasukan silang bilang kasambahay. Napaka-privilege naman siguro kung ang kasambahay ng madre. Siguro ang linis-linis ng bahay. Namamasukan silang bilang isang tindera. And there are many charisms of the Holy Spirit that we cannot box God. Nasasabihin natin, hindi pwede yan, hindi pwede ito. Why not? How can you box God in a specific when in fact He is so infinite? Yung universe nga sabi ko nga doon sa mga yun namin, gusto ko silang dalhin sa Tusi, sarado na pala yung planetarium sa Manila. Pero bukas pa ito sa Quezon City. Kinausap ko yung planetarium doon sa Quezon City. Pwede ko bang dalhin dito yung mga yun namin sa parish? Pwede naman po. Pero sabi ko, hindi ko kayo ang magsasalita. Ako ang magsasalita. And I will use the Genesis habang pinapakita nila yung mga universe. So that the young people will believe that science and God do not contradict because He made all things visible and invisible. God is so infinite, wag natin siyang sakalin because of too much structure. Alam niyo yan ang legacy ni Pope Francis.
Pero nung nabubuhay si Pope Francis, batikos dito, batikos doon, binabago ang doktrina. Hello? Walang Santo Papa may kakayahan pwedeng magbago ng doktrina. Hindi niya binabago ang doktrina, bagkos inaatma sa panahon. Nakakalungkot, some would be nakadamit din ng ganito o may mga mitre kumakalaban kay Pope Francis. Ngayon, nung namatay, tsaka iiyak-iyak. Nakita nyo kung gaano kabanal ang Papa? True to, so he lived, so he died. Kaya ako sabi ko, actually, ang totoong kong apelido, Hamilton. Si Amerikano ko dati ko. Pero, blessing na pinasunod sa amin sa nag-ampon sa daddy ko yung mga taga-Cruz Aliga sa Francisco. Tapos ngayon, Papa Francisco and Saint Francis kasi pinapalo namin heretical doon si Saint Francis of Assisi. Sabi ko, coincident ba yun? Everything from the very beginning planned by God, arranged by God. Di ba kayo nagtataka yung mga planets? So beautiful. Dati nakikita lang natin sa libro. Hindi gumagalaw. Itsura lang. Ngayon, pag pinindot nyo ang internet, nakikita, naririnig nyo kung anong tunog ng Saturn, anong ang itsura ng araw. At gano'ng kalayo, ilang light years. Bago ka makapunta sa isang planeta, tunaw ka na. Kung namamangha tayo sa eternity, kung namamangha tayo sa universe, how much more eternity with God? Kung sa universe pa lang paglabas mo sa atmosphere, iba na ang oras, iba na ang time, kasi light years na ang kwentahan. Therefore, tama yung mga saints, yung mga mystic, pagdating sa eternity, iba na rin ang kwentahan. Because God is beyond time. That is the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. That is why there is no death. Takot pa ba kayong matay? Let us check our faith. Kung takot pa tayo mamatay, ba't ka pa nag-a-attend ng Easter Vigil? Ba't pa tayo nagsa-celebrate ng Easter? Bakit mga malungkot pa yung mga santo doon? Tanggalin nyo na yung mga belo na itim. Because we are already on the Easter. We're already on celebrating. That's why a Christian who has no fear of death celebrate Easter every day. You should be happy, proclaiming God. That's why going back to kanina yung other forms of the gifts of the Holy Spirit, many are called, karamihan sa atin, our Father, tama naman. That is vocal prayer. We all begin in vocal prayer. Ang misa, vocal prayer din. Pero kung gusto nyo pang mas tumaas, mas maging close, because the language of God is silence. Kailangan natin ng silence. Kaya sabi na, ba't ka nag-hermit sa Manila? Ba't ka nag-hermit sa city, sa Bago Bantay? Ang ingay-ingay ng Bago Bantay, likod lang kami ng SM. Doon mas needed. Because people in the city no time for contemplation. No time for silence. You know, I was a Manila boy. I grew up in San Miguel, Malacanang. I was a college professor for 11 years at Philippine Women's University. And yet God called me yung pinakamahirap na bumasyon. God called me to the mountains for 2 years. Living up in the mountain. I do not know how to grow a plant. I can only grow a pot of rose in a pot, but not to till the land.
I do not know how to cook. And yet, God provided me, and yet I learned kahit kapampangan ako, hindi ako marunong magluto. Supposed to be, marunong kami magluto kasi, you know, nakapampangan are very, sa pagkain. Marunong lang ako kumain, kaya matabak si brother. That is why prayer is not only on buhat. Marami tayong kabisado. Tama naman yun. Pero sabi ko sa inyo, the language of God is silent. Mas mabubuo ninyo, mas makikilala ninyo ang sarili nyo, at least sa beginning of the day, lalo sa madaling araw. Don't jump into your routine. Perhaps in the bed, even lying. You can thank God. Kausapin niyo siya. Kahit pa uma-attend kayo ng everyday mass, kung ritualistic lang yan. Sometimes, ang yabang-yabang natin Katoliko, yung mga born again na yan, ganyan. Pakinggan natin sino tayo ngayon. Bakit kaya yung mga kabataan natin mas gusto doon? Baka nagkukulang tayo. Baka may nakikita sila doon. Alam niyo, tama naman yung sinasabi nilang relationship. Kasi kahit simba ka ng simba, kung wala kang intimacy with Christ, you will be like a clamming. Maraming yan. Maraming ganyan sa parokya wherever I go. Kaya yung iniwan na legacy ni Pope Francis, anong sabi niya sa mga get out of the church! Sisters, go out and teach the children. Ano bang tingin niyo sa simbahan? Ito ng bang structure? The church is the people of God. You and I are the people of God. That is the teaching of Pope Francis. Go to the periphery. Naimbitahan ko ako na sa presinto dyan. Hindi ko na lang sasabihin ko anong presinto. Nakulong yung ako nung kaibigan ko. Pagbintangan. Tapos, sabi sa akin ng mga nakakulong, brother, hindi pa po kami kumakain 3 days na. Sabi ko, bakit? Hindi pa nakakulong naman kayo dito, may budget. Wala pong budget. Habang nililitis, habang yung temporary nakus kang wala. Kung wala kang dalaw, lang kain. Ano ba sasabihin ng hermit? I will just pray for you. Believe. Hindi ako natahimik nung gabi niyo. Sabi ko, masay ko. Ako rin namamalimos. Tama-tama yung isa kong kaibigan na pare from the Diocese of Paranaque. Nilista niya ako sa, how the providence of God works. Sabi niya, gawin natin beneficiary si brother sa Starbucks. Starbucks. So every month, I receive 300 bread from Starbucks. All kinds, name it. Nung una sa BEC ko dinadala, nung nakikita kong kung saan ang dinadala sa mga may kaya, ay naku mo. I brought it to the prison set. Sabi ko, kung kailan kayo nakakulong, naka-Starbucks pa kayo. Just imagine the providence of God. Yung mahal na araw, fasting tayo, fasting. Hindi kakain ng meat. Hindi ka naman tumutulong sa kapitbahay mo na wala pa lang makain. Yun ba ang fasting? Ay! Palo-palo tayo! Saktan natin ang sarili natin para sa sakripisyo. Ano sabi ni Jesus sa Scripture? Sacrifice and offering, I do not want from you. All I want is a humble and contrite heart. You will not spurn. Okay po yung mag-sakripisyo tayo, pero kung walang love of the poor, kahit pamisa yan, kung dasal ka ng dasal, prayer without action,
Kaya yung community nyo, I hope, dapat malapit kayo sa poor. If you really love Pope Francis, dito kayo masusubukan kung kailan patay na siya. Be with smell like the sheep. Walang sumasama sa akin sa presidente, brother, ang lapit-lapit mo ito, pwede ka nilang hilahin. Ano kayo, hindi hilahin nila. Ba't ako matatakot? Wala naman ako ginawa kasalanan sa kanila eh. Matakot ka kung may ginagawa kang kabalastugan. Pero true love expels fear. Alam niyo, ang ganda-ganda ng buhay namin. Kanina meron akong ka-text kasi may nag-a-apply maging hermit. Sabi ko, teka muna, bago ang obispo namin, hindi pa nga ako nakakausap. Hindi ko kayo alam kung saan ko kayo ilalagay. Sa dami ng gusto ng kapayapaan. Alam niyo mo, isa po sa apostolate ko, nagka-counseling po ako. Pinatawag po ako sa Palawan. Sabi ng branch ng Siena, brother, come to us. Ano po mapaglilingkod ko? Ayaw na mag-open yung mga bata sa amin, kahit mga madre kami. Ayaw mag-open sa guidance counselor. Maraming naglalaslas at saka nagtatangka ng ganyan. Ayaw na mag-open sa university, sa advisor. Hindi naman na magagawa ng ermitanyo, baka matakot pa sila sa amin. Mupo ka sa guidance, patatawag namin sila, ay sister, wag na wag mong gagawin yan. Pag pinatawag ko sila from this classroom to go to the guidelines, ano sasabihin ba na may kaso? Dahil hindi mag-open. Lumuhod ako kay Jesus, sabi ko, Jesus, you're sending me there. Ano ang atake natin sa mga kabataan doon sa university? Sabi ni Lord sa akin, kumuha ka ng kape, magdala ka ng kape, magtayo ka ng booth doon, ibigay mo yung free coffee, magtimpla ka ng coffee doon, mag-hashtag ka, tara kape tayo with Big Brother. Lumapit yung mga bata sa akin. Kulang-kulang 200 yung nakausap ko mga bata, pera pa yun sa mga classroom to classroom. My dear parents, ito warning. Alam niyo kung ano yung mga sinasabi sa akin ng mga bata. Sabi ko, in one word, how would you describe your family? Huwag ka na ng kwento. One word lang. Chaotic po. Complicated po. Yung isang bata, pinaka-worst na narinig po. Dead po. Bakit dead? Uli lang lubos ka na ba? Hindi po physically present pero mentally absent. Walang emotion na binibigay sa akin. Hindi ako nakatulog for 10 days. Kasi yun ang mga naririnig ko sa mga kabataan. Mind you ha, ang mga parents pa ng iba dito, mga engineer, lawyer, at taong simbahan. We have to check our many rules and regulations. If this rules and regulation is really building relationship with Christ and to others, or are we just maintaining a status quo? Now is the time to wake up when Pope Francis has already lived the legacy, give the legacy to all of us Catholics. It's about time. Sabi ko dun sa mga hermits, something this year will be anointing for all. Something good is to come. Sabi sa akin isang batang hermit, yung po ba yung good brother, namatay yung papa natin. Do not just stay on the dead. Like Jesus, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it will bear fruit. Tandaan niyo yan, something very good is to come. For the church, for ourselves, for our Filipino families and the families of the world and the whole creation of God. That I am very sure. All was well, all is well, all will be extremely well. So that is the message of God, do not fear. Alam niyo kanina, sabi mo gano'n, di pa ako nag-dinner, di pa ako lahat na ganyan. Kasi pinuntahan ko din yung
mga madre ng St. Joseph's College, nag-share sila sa akin. Sabi nila, brother, thank you for coming to us. Last Holy Thursday, nandun naman ako sa Good Shepherd Convent. I gave a recollection sa apostles. Alam niyo po yung pinupuntahan ko pong resinto, nakuha ko maging apostle yung head ng resinto, yung colonel, tsaka dalawang pulis. Diba ang ganda, change of image? All of us see in one way or another, including brother. Sugatan si brother, anak po ako ng isang American. Tagal ko pong hindi nakita yung tatay ko. Pero kanina, iniimbitahan ako na mag-dinner. Sabi ko, pa, alam ko masasaktan kayo, pero I cannot. Pero sabi ko sa kanya, miss na miss ko po kayo, daddy. Pero patawarin niyo rin po ako sa mga nagawa kong pagwawalang bahala sa inyong alam mo, kahit sa phone lang kayo nag-uusap kanina before coming here, sabi niya, Bulan, kalimutan na natin yun, anak. Ang importante na rin na ako. Boom! Ang ganda pag nagre-reconcile yung family. Alam niyo po, yan po ang bili ng mahal na Birhen kay Sister Lucia. The last attack of the devil here on earth is the battle between Lucifer and the family. Ayan na. Wasak ang family. Kung di man wasak, confused, kung di man nagsisiraan. The family even inside the church, nagsisiraan, nag-aawayan. Because there's no silence. Tak-tak dito, tak-tak dyan, group chat dito, susugan na ng gano'n. Hala, i-comment na. Sabu, kuha lahat ng demonyo. Ha, 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 aking kayo lahat. Kaya ako sa pagsasabi, brother, sama ka sa ganung ako, hirap na. Kaya ako pag may mga group chat, kahit tanong yung kay Jenny, bihirang-bihira ako mag-comment. One word lang lagi. Kasi minsan ginagamit ng demonyo na misinterpret. Be careful. Hindi po masama ang cellphone. Okay yan, kahit kami may mga cellphones. But God loves us. Sayang konti lang yung oras, but I know mabibigay ko pa kayo na sa susunod. No? I have so much to tell, the beauty of prayer, the beauty of contemplation. Please pray for me kasi nag-iisa lang akong hermit dito sa diocese. Tomorrow, I will go with my parish priest to accompany one vocation for a retreat in seminarya natin kasi maano na si Brother Jerry to proceed to another step. Pwede po kayong mag-iwan mamaya ng prayer request nyo kasi sa bahay ni Brother may blessed Sapa. Ang secret ko yung mga pangalan. Sabi ko, ito Jesus, may hinihiling. Ayaw mo sagutin, ikaw mapapaya. Kahit yung parish priest ko po, nakakatawa ko yung parish priest ko, kahit pari na, susulat, brother ko, pakisabi naman kay Jesus, ito ay hinihiling ko. Alam naman natin na alam namin Lord yun eh. Pero nakakatawa doon sa parish priest ko, kasi parang bata. Sige na brother, kasi pag natupag, everybody will be happy kay ganado magdasal si brother. Alam niyo yung isa po, parting words mo. Kilala niyo po si Father Cali sa Diocese of Manila. Meron po siyang pusa. May mga Siamese po ba na magaganda? Nawala yung pusa niya kasi pumunta siya ng Rome. Pinatago niya sa isang ka-classmate namin na pari na taga-diocese sa Parañaque. Nawala, tumalon. Tumawag sa akin yung pare, Brother Hermie, tulungan mo ko, yung pusa ni Father Cali. Nawawala, 45,000 yun. Jesus Maria Jose, sabi ko, huwag kang tatawag kay Cali. Nag-exam ngayon. Baka bumagsak sa exam. Mag-worry. Magdadasal ako sige. Mabot ang 3 days, tawag ako. Father, ano nakita na? Wala pa rin. Tatawag na ako kay Cali. Huwag kang tumawag kay Cali. Kasi mag-aalala, kawawa naman yung pari nag-aaral sa Roma. Give me 1 week. Magdasal pa tayo. Abay, after 1 week, hindi kita susundin. Kasi wala pa rin yung pusa. Sabi ko, sige Father, pasundo mo ako.
All the way from Las Piñas, sinundo ako, pinasundo ako sa Grab. Tapos sabi, ano bang gagawin mo basta? Saan ba? Saan tumalon? Ay, third floor tumalon, hindi kayo namatay na yun kasi third floor ng convent. Alam niyo, sabi ko, habang kumakain ng dalawang parish please yung guest please, sabi ko, fathers, kailangan na ng reinforcement ni Jesus. Tinina yung parish ako, nanlilisip ko, paano reinforcement? Diyos na yun, bakit kailangan na reinforcement? Huwag kang magganyan, father. Try St. Anthony. Dasal tayo kay St. Anthony, na our Father, one Hail Mary, one. Sabi ko kay St. Anthony, kung mo kong payain, magpilagro ka, ibalik mo yung pusa. Yun lang ang sabi ko kay St. Anthony habang nag-our Father yung mga paro. After that siesta, nabalik na ako dun sa kwarto. Sige, ang gulong ko kay St. Anthony, ibalik mo yung pusa, kawawa yung paro. Mag-aalala yung paro, mahal niya yung pusa. Ang ganda kasi yung pusa. Alam mo, eksakto alas 3. Brother, lumabas ka dyan sa kwarto mo. Sabi ko, bakit, Father? Kung yung binasal mo kay St. Anthony, tumawag yung SM, kasi katabi siya ng SM South. Nakita na yung pusa. Kayo lang eh. Ayaw niyong paniwalaan si Mang Antonio. Kasi po, lumaki po ako sa San Miguel. Alam niyo po yung simbahan na kambal na simbahan doon sa Loreto at kay St. Anthony. Sabi niya, bukas sa bukas din, magpapabili kami ng stand kay St. Anthony. Ilalagay sa simbahan. That is the power of like a child. No? Kaya yung prayer ninyo, tungtuwa ako kanina, yung taas kayo na kami. Taas din ako na kami. Ako sa simbahan din namin, dinipitan nila ako pag nakaganyan. Kasi that is an act of surrender. Gustong-gusto ng God yan. Siningi siya, ay, ang corny. Bakit kayo nag-speak of the tongues? You cannot box the spirit. Iba-ibang pamamaraan. Kahit kami mga hermit, iba-iba kaming kulay, may hindi nakaabito, may mataba, may papayan. Sabihin, ba't wala ka sa mundo? Why not? Nandito ang laban. Nandito ang isip-sip. Kayo, kung siguro na nanatili ako sa bundok, kaya nyo ba umakyat doon sa punta pa sa Bales, 6 hours? That will be a luxury. But here in the heart of our diocese, someone is praying for all of you. You pray for us also. That's the power of prayer. Alam nyo, minsan wala akong bigas. Oh Lord, patay. Nakusa sa inyong bukas. And turo sa amin, 7 Our Father, 7 Hail Mary, 7 Glory in honor of Saint Joseph. Hindi pa ako nakakatapos ng 3 Our Fathers. May biglang nag-bell doon sa pintuan ko. Kala ko kasi may revolver po yung aking may revolver. Yung turno, yung sa St. Clair. Kala ko, tinignan ko, kala ko meron umikot na pagkain. Wala. Yung tinutulak ko na yung pinto ko. Sabi ko, ba't ay mabuksan? Tinadyakan ko ng gano'n, bumagsak yung isang sako ng bigas. My God, my Lord and my God. Thank you so much and God bless. Holy One, we
from you. As we bring our offerings today, we give not out of obligation, but out of love and gratitude. Use these gifts to further your kingdom, to bring hope to the hopeless, and to shine your light in the darkest places. May our giving be an act of worship and reflection to your generosity. In Jesus' name we pray. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening. Maraming salamat po, Brother Angelo. Thank you for your magandang mga message. Nawa ay nakatulong sa amin, lalo na sa aming mga parents, lalo doon sa mga kabataan na parents na nandito. Salamat po sa mga magandang mga mensahe mo sa amin. Thank you po. Sana maulit-ulit na ma-invite namin kayo. Thank you po. Salamat po sa ating sponsor ngayong gabi, sa pangunguna po ng St. Andrew Group po, sa St. Matthew, sorry po, St. Matthew sa pangunguna ni Brother Sai and Sister Sherry Patarata. Salamat po sa inyo. Next Tuesday po, Thanksgiving Mass po tayo. So, meron lang pong ilang mga announcement. Sa May 1 po, yun na po yung ating Paris Easter Pilgrimage. Ang assembly time is 4 o'clock dito po sa parokya. Call time po is 4:30 sa mga kasama po. So, nandiyan na po yung mga t-shirt. Ibibigay ko po mamaya dun sa ibang hindi pa na ibigay. So ano po yan sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Bali po, 9 parishes po yung pupuntahan natin. San Nicolas Tolentino po sa Macabebe, Pampanga. Santo Tomas Apostles, Santo Tomas. Metropolitan Cathedral sa San Fernando po. Lady of Lourdes, Bacolor, Pampanga. Santa Rita de Casia, Santa Rita. Apong Makalulu, Angeles City po yata yun. Lady of Grace, Mabalacat, Pampanga. Church of Santa Ana, Pampanga. And last, Church of San Luis Gonzaga, San Luis. Kaya Sister Josie po yun. So, 9 parishes po yun na magagandang simbahan. No? Mga lumang simbahan yan. Mga lumang simbahan. Yun po. So, kita-kita po tayo sa May 1. And then, yung pong ating May 16 to 18, yung ating BOG Weekend Seminar. So, tuloy na po yun. Sana sa mga participants po natin, ang confirm pa lang po na nasa akin is 7 couples na may mga filled up application. So, marami pa pong nakalista doon na supposedly to be confirmed. Dapat ngayon wala sila Sister Rote. Sabi marami pang mga applications doon. Sana meron at least tayo 10 to 15 na couple sana, no? Pero we hope and pray, alam natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Di po ba? So, i-filled up ni Lord John. So, yun po.
And then, still ongoing pa rin yung ating solicitation para po makatulong pa sa ating mga gagamitin nga po ngayong weekend seminar. So, may mga nadagdag po. Siguro po mag-update si Sister Tess next week. Kasi may mga nadagdag po eh. Wala pa lang pong siguro yung month-end natin, financial statement, siguro i-announce po next Tuesday. Kasi every month-end po nagagawa tayo nun. And then yung second batch po natin ng rice raffle tickets, baka po sa May 30 na lang po natin yung i-draw after ng after ng election o after next week na Thanksgiving Mass, yung susunod na Tuesday kasi sa susunod na weekend seminar na, yun po. Tapos yung ating BOJ polo shirt po, yung mga, sama pa yung bawat rasandum, meron nang maibigay ng mga sizes para po, maihabol natin. No? So, 350 po yun. Siguro pag-usapan natin sa, sa Saturday, yung meron po kasi, BOG core meeting. So, ipa-finalize po natin yun. Mag-update po ulit kami. And then yun nga po sa Tuesday, Thanksgiving Mass po tayo. Sana marami pong maka-attend. So, yun po. Next prayer meeting natin, May 30 na nga po yun. Ang next sponsor is St. Michael po. St. Michael. May 13. So, ayun po. Tapos, yun nga pong ating 5780, patuloy pa rin pong nananawagan ng parokya sa mga hindi po nakakapagbigay pa, pwede pong sa amin ni Sister Tess magbigay para po makatulong sa ating diocese. No po? So, yun po, meron pang susunod na Paris Dinner for a Cause kasi nga po medyo mahina yung ating 5780 eh. So, sa June 27 po yun. So, for further announcement po uli ng Paris. Kasi talaga po kailangan ng Diocese ng Cubao yung tulong natin. So, sana po mapagtulong-tulungan po natin. Ano po? Yun po. Ano pa ba? Sa May 1, assembly time is 4 o'clock, call time is 4:30. So, kailangan 4 o'clock andito na, assembly time. Masyado po maaga. Kaya natin yan para maaga tayo makabalik. Kasi 9 nadagdagan, dati 7, naging 9, kaya siguro napaaga. Kailangan maaga ko balis. Ayun. Yun lang po at maraming salamat. Ingat po tayo sa pag-uwi. God bless po.